Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mycosis fungoides sa isang lecture entitled May Mycosis Fungoides si Myco. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May mycosis fungoides si Maiko. Dear Dr. Derma, ako si Maiko at nagkaroon ako ng maraming puting patse sa aking katawan. Hindi ito makati at walang kaliskis. Wala akong nararamdaman, ngunit dahan-dahang dumadami. Ang mga puting patsi na ito, kaya't ako ay nababahala na. Nag-internet ang asawa ko at nabasa niya na maaaring delikado daw ang kondisyong ito. Ano ang dapat kong gawin, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Maiko. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang mycosis fungoides o cutaneous T-cell lymphoma, CTCL? Ang mycosis fungoides ay ang pinakakaraniwang form ng cutaneous T-cell lymphoma. Ang CTCL ay isang grupo ng mga di-karaniwan o rare na cancer sa dugo. Sa sakit na ito ay may mga lesion sa balat tulad ng pink o puting patse, plaques or nodules, kung saan makikita ang mga kumpol ng atypical T lymphocytes or abnormal o cancerous T cells sa skin biopsy. Ang T cells ay isang uri ng white blood cell o WBC sa katawan na tumutulong sa immune system sa paglaban sa mga sakit. Sa mycosis fungoides, ang mga T lymphocytes ay nagiging cancer cells at pumupunta sa balat. Maaaring delikado ang mycosis fungoides dahil may posibilidad na dumami ang mga cancer cells na ito at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. May iba't ibang stage ng mycosis fungoides: patch stage, plaque stage, at nodular stage. Depende sa nakikitang lesion sa balat. Sa mga late stage ay may cancerous T cells o Sézary cells na kumakalat sa dugo. May iba't ibang variants din ng mycosis fungoides. Ang hypopigmented variant ang pinakakaraniwang nakita sa mga bata at sa mga taong maitim ang kulay ng balat o dark-skinned individuals. Importante na mahuli ang mycosis fungoides habang maaga, habang mas konti pa ang lesions at nasa balat pa lang para magamot ito agad at malaki ang pag-asang gumaling ng tuluyan. Sa staging ng mycosis fungoides ay titiknan ang iba't ibang factors tulad ng klase ng skin lesions, percentage ng body surface area involved o gaano kadaming porsyento ng balat ang may skin lesions, lymph node involvement, atypical lymphocytes sa dugo, at atypical lymphocytes sa ibang organs ng katawan. Ano ginagamot ang mycosis fungoides? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng mycosis fungoides or cutaneous T-cell lymphoma. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Kung nagsisispetsa ang inyong dermatologist ng mycosis fungoides, ay maaari kayong rekomendahan ng skin punch biopsy kung saan kukuha ng kapirasong balat mula sa mga puting patse o iba pang skin lesions para masuri sa ilalim ng microscope. Depende sa resulta nito ay bibigyan kayo ng payo tungkol sa dapat gawin para gumaling ang sakit ninyo. Kung mycosis fungoides ang lumabas sa biopsy, ay maaari kayong rekomendahan ng phototherapy tulad ng narrowband UVB para gumaling ang sakit ninyo. Maaari din kayong i-refer sa hematologist, oncologist, mga espesyalista sa cancer sa dugo para siguraduhin na hindi kumalat sa dugo,
lymph nodes o ibang parte ng katawan ang cancer cells. Sundang mabuti ang mga rekomendasyon at instructions ng mga doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kapag oras ng follow-up, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan, ang mycosis fungoides ay ang pinakakaraniwang form ng cutaneous T-cell lymphoma o cancer. Sa mycosis fungoides ay may mga lesions tulad ng puting patsi sa balat kung saan makikita ang mga kumpol ng atypical T lymphocytes o cancerous T cells sa skin biopsy. Ang mycosis fungoides ay may iba-ibang stages at mas mabuting mahuli ito ng maaga para mas malaki ang pag-asang gumaling ng tuluyan. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Nabiopsy na ang aking balat at hypopigmented mycosis fungoides ang naging resulta. Malaki daw ang pag-asang gumaling ito ng tuluyan dahil ito ay maagang stage ng MF. Nirekomendahan ako ng phototherapy 3 times a week gamit ang narrowband UVB at nakapag-umpisa na ako ng aking mga sessions. Sabi ng dermatologist ay uulitin daw ang biopsy kapag nakumpleto ang sessions para makita kung nawala na ang mga nakitang T lymphocyte sa balat. Ni-refer din ako sa hematologist-oncologist para masiguradong hindi kumalat sa lymph nodes, dugo o ibang organs ang cancer cells. At nakumpleto ko na ang mga rekomendadong laboratory tests at procedures. Umaasa akong sa tulong ng Diyos ay tuluyan akong gagaling sa sakit na ito. Nagpapasalamat, Michael. Alam ba ninyo, ang mycosis fungoides ay ang pinakakaraniwang form ng cutaneous T-cell lymphoma o cancer. Hindi ito madaling i-diagnose dahil maaari itong kamuka ng mga iba pang skin diseases tulad ng fungal infections, eczema at psoriasis. Ang mycosis fungoides ay madalas ginagamot sa pamamagitan ng phototherapy o narrowband UVB. Ang phototherapy ay isang paraan ng paggamot sa mga sakit sa balat gamit ang mga ilaw na may specific wavelengths na napatunayang nagpapagaling sa mga sakit na ito. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa mycosis fungoides. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo din pong panuurin ang mga iba pang Dr. Derma videos and shorts sa YouTube, TikTok, Facebook at Instagram. Just search po for Dr. Derma with a K and like and subscribe. Until the next video, hope to see you all again.